Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang publiko na magbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo ngayong Pasko. Pangulong Marcos Jr. nakiramay sa pamilya ng namatay sa nagdaang bagyong Pipito. Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, tinawag na best disaster response ang naging pagkilos ng pamahalaan laban sa nagdaang Super Typhoon Pepito. Ipininta ang worst case scenario ng Pag-asa kaugnay sa nagdaang mga bagyo, malaking tulong sa panawagan ng pamahalaan para sa evacuation efforts. Estados Unidos nangako ng $1 milyon na humanitarian aid sa mga naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Pilipinas at Estados Unidos lumagda sa isang kasunduan ng military information sharing, partikular na sa West Philippine Sea. At dating Pangulong Rodrigo Duterte iniimbestigahan na ng Justice Department kaugnay sa mga reklamo ng paglabag sa karapatang pantao. Una po sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi hihinto ang administrasyon sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo hanggang sa kanilang pagbangon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Paalis na ng bansa ang Super Typhoon Pepito pero hindi hihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. We will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. Rebuilding will also start to continue as well. Bukod sa mga food pack, hygiene kit at materyales sa paggawa ng bahay, nagbibigay din ng pinansyal na tulong at panimulang kabuhayan ang pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Nagpaabot ng pakikiramay ang punong ehekutibo sa mga naurilang pamilya ng mga nasalanta ng bagyo. I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. Sa kabila nito, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang walang tigil na serbisyo ng mga first responder, lokal na pamahalaan at lahat ng nakibahagi sa paghahanda at pagtulong sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo. I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po nagpapasalamat sa kanila. Taos-puso ring pinasalamatan ng Presidente ang mga taong nakiisa sa pamahalaan para mapigilan ang matinding pinsala ng bagyong Pepito. Kasabay nito ang panawagan ng Pangulo sa ating mga kababayan na tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng bagyo ngayong Pasko. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang ating mga kababayan na kahit papaano na sinasalanta at kahit papaano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. May tuturing ni DILG Secretary John Vic Remulla na malaking success story ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na tinamaan at dinaanan ng Super Typhoon Pepito.
Dahil sa agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente ng Catanduanes, walang naitalang nasawi sa lugar kahit na sobrang lakas pa ng hangin at mataas ang tubig. Binigyan diin ni Secretary Remulla ang kahalagahan ng preemptive evacuation at koordinasyon ng LGUs at mga ahensya tulad ng DSWD, OCD at PNP upang matiyak ang tulong sa mga nasalanta. Hinimok ni Remulla ang publiko na seryosohin ang mga abiso at paglikas upang maiwasan ang pagkalagas ng buhay. Para sa akin po, this is a very good success story na nakikita natin from lessons from Christine na hindi ho natin naagapang agad. Dito sa 5 sumunod na bagyo ay halos wala ho tayong casualty as compared to Christine. Nakapagtala ng 0 casualty ang lalawigan ng Aurora sa kabila ng malaking pinsalang iniwan ng bagyong Pepito. Ang detalye sa balitang pambansa ni Benji Durango. Kung hindi raw sa mga sako ng buhangin na ito, hindi makakaligtas ang bahay ni Mang Roberto. Diskarte niya ito matapos marinig ang balita na malakas ang bagyong paparating. Ay, wala yan. Lahat ng buong namin lipat na ng hangin, sa lakas ng hangin. Araw-araw ang paalala at babala ng gobyerno kung gaano kalakas at saan tatama si Pepito. Si Mang Ricky, naisalba rin ng tali ang binibenta niyang kubo. Kaya lang ang mismong bahay niya gumuho. Inuna ko muna ito bago yun. Nakakatawa ka pa talaga ha? Pero umiiyak ang puso ng mga taga rito. Sa ngayon, medyo nag-iisip ko paano namin tulong-tulungan itong mga anak ko na iayos. Isang araw matapos ang trahedya, bumabangon na ngayon ang bayan ng Baler. Kanya-kanyang linis ng bahay, limas ng baha, maiahon lang ang buhay na mas pinahirap pa ng sakuna. Walang-wala nga po kami, tapos na ganito po, nasira pa po. Ang makasaysayang simbahan ng Baler naging evacuation din nung linggo. Bukod sa tulong ng gobyerno, nagbabayanihan din ngayon ang lahat para alalayan ang nalugmok na bayan. Masaya ang kura paroko, walang nadisgrasya kahit pa napakalakas ng bagyo. Hindi sila naging pabaya at lagi silang nagpapaalala. At so far, parang zero tayo ngayon, casualties kasi nga dahil sa kanila. Lumobo na ang bilang ng apektadong pamilya dahil sa magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito. Mula ito sa 130 barangays ng 8 bayan ng probinsya, bayan ng Dilasag ang pinakamarami, sinundan ng kasiguran. Tumalima naman lahat Kaya yun ang inaano ko, tumalima lahat sila. Yung massive na evacuation namin, talagang sinunod nila. Pero hindi pa tapos ang paghihirap ng mga taga rito. Mga 4 na araw pa raw bago maibalik ang supply ng kuryente. Itatayo pa kasi ang mga bumagsak na poste. Naglabasan ng mga lumang generator para raw maipagawa at magamit habang naghihintay na maibalik ang kuryente. Pero may isang problema. Kakaunti ng supply ng krudo sa bayan. 1 hanggang 2 araw na lamang daw ang itatagal ng kanilang supply. Depende po sir kasi may mga puno pa pong nakabara sa kalsada. Kaya ang LGU at probinsya nagsimula na rin mag-clearing ng debris sa kalsada. Pakay nilang agad mabuksan ang main highway para makapasok agad ang saklolo sa Aurora. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Puspusan ang ginagawang tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Sa katunayan, nasa 1 bilyong pisong halaga ang standby funds. Samantala, may inihanda ring tulong para sa mga nakararamdam ng typhoon fatigue. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Dahil sa magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito sa bansa, aabot sa 1.1 milyong individual ang apektado. Habang patuloy ang pagpapaabot ng tulong, tiniyak ng DSWD ang sapat na pondo kung saan nasa 1 billion pesos ang standby funds para sa food at non-food items. Which is stockpiled already all over the country and prepositioned so that in times of disasters like this, it is ready for the affected families of the country. May paghuhugutan o may pagkukunan ng pondo dahil alam naman natin na tuloy-tuloy itong mga delubyo na ating naranasan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, nakaagapay din ng pamahalaan sa mga nakakaramdam ng typhoon fatigue, katuwang ang mga health worker. Bukod sa mga biktima ng bagyo, apektado rin ang mga rescuers. Patuloy araw-araw na nag-check ng mga health conditions ng ating mga workers para sa ganon ay mapanatili ang kanilang health. Samantala, walang aasahang bagyo na mamumuo hanggang sa susunod na linggo.
pero kaagad magbibigay ng abiso ang Pag-asa sakaling magkaroon ng pagbabago. Gayunman, malaki pa rin ang posibilidad na maglandfall sa bansa ang mga susunod pang bagyo hanggang sa katapusan ng taon dahil sa nakaambang La Nina at pagsisimula ng hanging amihan. Which is malapit na malapit na mag-onset, talagang halos itutulak niya pababa lahat ng mga tropical cyclone na nabubuo dito sa may Pacific Oceans. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Pinangangambahan ng mga residente sa Tuguegarao City ang mabilis na pagtaas ng tubig ng Bunton Bridge. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation ng LGU ng Tuguegarao para sa mga bahaing lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jean Bakiran mula Philippine Information Agency Region 2. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tubig baha sa ilang bahagi sa lalawigan ng Cagayan, pinangangambahan na naman ang posibleng pagkakaroon ng malawakang pagbaha, partikular sa Tuguegarao City dahil sa pagtaas ng tubig sa Ilog Cagayan. Samantala, kaugnay ng mabilisang pagtaas ng tubig sa Bunton Bridge, agad na nagbigay ng anunsyo ang mga lokal na pamahalaan sa lahat ng mga residente na lumikas na. Nagsasagawa na rin ng preemptive evacuation ang mga opisyales sa mga bahaing lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Isang emergency meeting din ang isinagawa ng Tuguegarao City DRRMO upang maayos at mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees at maayos ang mga rescue operations na gagawin. Sanay na po kami. Sanay na po kami sa itong kalagayan namin. Puro sa amin ito magpagsubok namin kaya po namin. Samantala, isa lamang ang Cathedral Gym sa mga nagsisilbing pansamantalang evacuation center ng ating mga kababayan na nababaha po dito po sa Tuguegarao City. At nagbigay naman ng kasiguraduhan si Mayor Myla Tinque na sapat ang mga resources ng Tuguegarao City upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga evacuees. For rescue, here are the hotlines. Tapos, kanyung number na mag-assign na kayo. Pag ditong area, itong number at tatawagan. Mula po sa PIA Cagayan, Jean Bakiran para sa Balitang Pambansa. Samantala, tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pipito. Kumustahin naman natin ang lagay ng panahon ngayong linggo mula kay Pag-asa Weather Specialist Simon Magumsya. Magandang gabi po, Sir Simon. Magandang gabi po, Ma'am Sheila, at hindi sa ating mga taga-subaybay. As of now, 4 p.m. ang bagyong Pipito ay naitala na nga nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kategoryang Severe Tropical Storm. Ito ay nasa layong 410 km west ng Lawag City, Ilocos Norte at merong sa lakas ng hangin na umaabot ng 110 km per hour at pagbugso ng hangin ng 135 km per hour. Kasalukuyan itong kumikilos ng west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. At dahil ito ay nasa labas na rin ng Philippine Area of Responsibility, wala na po tayong naitalang tropical cyclone wind signal sa mga area. Pero may naitala po tayong gale warning sa seaboard ng northern seaboard ng northern Luzon. Pero hindi ito dahil sa bagyong Pipito, kundi dahil po ito sa northeasterly surface wind. Sa ngayon, makakaranas tayo ngayon ng partly to cloudy skies and with isolated rain showers or thunderstorms dito sa Western Visayas, Caraga, Davao Region at sa rest ng country. Dito naman sa bandang Ilocos Region, sa Zambales, Cordillera Administrative Region, makakaranas pa rin sila possible ng mga cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Kaya sa ngayon, katulad din po ng pinapakita na tropical cyclone potential threat natin, mababa pa ang tsansa na may bubuo na bagyo sa susunod na mga linggo. Yan lamang po ang latest dito sa DOST Pag-asa. Muli, Simon Magumsya po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Weather Specialist Simon Magumsya. Nananatiling nakabukas ang gate ng Ambuklao, Binga, San Roque at Magat Dam kaninang umaga at patuloy na nagpakawala ng tubig sa gitna ng dalang ulan ni Bagyong Pipito. Kinumpirma ng Pag-asa na 8 gate ang binuksan sa Ambuklao Dam sa Benguet na may taas ng tubig na aabot sa 5.5 meters
at nagpakawala ng 759.16 cubic meters ng tubig kada segundo. 6 na gate naman ang binuksan sa Binga Dam na may 7.5 meters na taas ng tubig at nagpakawala ng 1,084.63 cubic meters kada segundo. 3 gates naman ang binuksan sa Magat Dam na may level ng tubig na 5 meters at nagpakawala ng may 1,101.89 cubic meters kada segundo na tubig. 1 gate naman sa San Roque Dam ang binuksan na may 0.5 meter na level ng tubig at nagpakawala ng may 402.52 cubic meters kada segundo. Susunod, sa balitang pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force kaugnay sa umunoy extrajudicial killings. Lahat ng yan sa pagbabalik ng balitang pambansa. Sa malawak na kanayunan ng Babatun Leyte, kung saan ang bawat piraso ng lupa ay sumasalamin sa buhay ng mga magsasakang araw-araw na bumubungkal dito, narito ang kwento ng isang natatanging agrarian reform beneficiary. Ito ang kwento ni Kapitan Teotimo Casas, isang tunay na bayani ng agraryo sa barangay Bagong Silang. Teotimo Casas, edad niya 63. Pagkaya na ako nanilbihan ka kapitan ini nga barangay. Hapon din dapat trabaho 45 anyos ako nga nagtatrabaho ito nga area. 35 anyos lang ako nga nagulat nga maaktual na akong title. Basta kada na akong na-experience na ako pag-umali dahil ito nga area. Dako na bago na akong pinabuhi kay siyahan, nakabulikan na akong panginanglan na akong talaga ng mga anak, pagkaon. Ito ang sobra ito, akong din babaligya pa ipakundo pa para pagpa-eskwela. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,560%. Pagkaya na yun, ako nagpasalamat na itong presidente ng Bongbong Marcos na dapat niya pagtanawhan mga paraon na matagan tuna sa wadag. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating Tuklas Yaman. At your service, Pilipinas, mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Ang batikan at matapang na broadcaster na inyong pinagkakatiwalaan. Yang ginagawa ninyo, kaya nawawala ng respeto ang taong bayan sa atin dahil sa mga ginagawa nyong Erwin Tulfo sa Punto Asintado Reload. Kasama ang isa pang astig na mamamahayag, Aljo Bendijo. Di makakalusot sa atin yan. Pag nasa pulke ng video, yung mga pang-abuso,
Yari ka dito. Punto Asentado Reload. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Simulcast over Radyo Pilipinas at mapapanood dito lang sa inyong People's Television. Iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon kay Secretary Remulla, tinitignan ng task force ang posibleng paglabag ng dating Pangulo sa international humanitarian law. May kinalaman ito sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration noon. Kung maalala, humarap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si dating Pangulong Duterte kamakailan. Meron po ba tayong specific na tinitignan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL law, IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually, it's what they're using right now, International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 1951. So that's what we're looking at right now. Matapos ang paghagupit ng Bagyong Pepito sa Bicol Region, balik normal na ang sitwasyon sa lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV Manila. Nagsisimula na magbalik sa normal ang sitwasyon sa Albay matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Pepito. Sa katunayan, nagbukas na ang ilang negosyo gayon din ang turismo sa lalawigan, partikular sa dinarayong Kagsawa Ruin sa bayan ng Daraga. Ang magbabarkadang ito na galing Maynila noong Biyernes nakarating ng Legazpi. Kahit na alam nilang may paparating na bagyo, itinuloy pa rin nila ang pagpunta ng Albay dahil nais nilang masilayan ang ganda ng Bicolandia. Nang manalasa na sa kabikulan ng bagyo, ligtas naman silang nanatili sa bahay ng isa sa kanila at itinuloy ang kanilang pamamasyal simula kahapon. Sinusulit naman nila ngayon ang kanilang pamamasyal bago sila makabalik ng Maynila ngayong hapon. Babalik po kami ulit. Bakit? Dahil hindi pa namin na-maximize yung parang Kulang yung time. Hindi namin na-maximize, kaya uulitin namin yung mga ginawa namin. Lalo na babalik kami kay Mayor. Ang negosyante namang ito, bago na nalasa ang bagyo ay inilikas rin ang kanilang mga paninda para mailigtas mula sa pinsalang maaaring idulot ng bagyo. 2 araw pa bago umano, kami naghahanda na. Ayon kay Albay Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Cedric Daep, nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee sa lalawigan. Wala ring naitalang anumang pinsala sa infrastruktura o ari-arian ang Super Typhoon Pepito sa Albay. Sa lalawigan ng Catanduanes, inanunsyo ng provincial government na bukas ang Kapitolyo sa lahat ng nais mag-charge ng kanilang mga gadget, flashlight at iba pang kagamitan at inihikayat na magdala ng kanilang extension wires. Nauna na ring nakapamahagi ang provincial government ng 3,000 family food packs sa mga lugar na inaasang hindi madadaanan pagkatapos ng bagyo. Sa panayam naman kay Catanduanes Governor Joseph Cua, walang reported casualties ang lalawigan batay sa inisyal na ulat. Humihiling na rin ang provincial government sa DSWD Bicol ng karagdagan pang family food packs maliban pa sa mga nakapreposition na relief goods ng probinsya at mga munisipyo. Magpapadala rin ang Department of Social Welfare and Development ng karagdagan pang 10,000 food packs na manggagaling pa sa Western Visayas. Nanawagan rin ang gobernador sa pamahalaan ng karagdagan pang tulong at suporta tulad ng yero at construction materials para maitayo muli ng mga residente ang kanilang mga tahanan. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Kaugnay pa rin sa Bagyong Pepito, alamin naman natin kung may mga naitalang casualties sa ibang bahagi ng Quezon Province. Nasa linya ng telepono si Cecil Maloles mula PIA Calabarzon. Cecil? Yes, Sheila. Inanunsyo ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na walang naiulat na nasawi sa lalawigan matapos ang pananalasa ng Bagyong Pepito. Sa kabila ng malalakas na pag-ulan at pagbukso ng hangin, walang naitalang casualty o nasugatan sa mga apektadong lugar batay sa ulat ng Quezon PDRRMO Lunes ng umaga. Naging epektibo umano ang maagang pagsikas ng mga residente mula sa mga lugar na itinuturing na high risk, gaya ng mga baybayin at mabababang lugar. Batay sa tala, nasa 2,000 pamilya ang lumikas patungo sa mga evacuation center na inilanda ng lokal na pamahalaan
bago pa man dumating ang bagyo. Sa pahayag ni Quezon Governor Angelina Helen Tan, sinabi nitong ang zero casualty ay resulta ng maagang pagpaplano at malawakang information dissemination at ang masusing kooperasyon ng mga mamamayan. Samantala, nagpapatuloy ang relief operations para sa mga apektadong pamilya, kabilang ang pamamahagi ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon, Cecil Maloles para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. Samantala, puspusan pa rin ang relief operation sa lalawigan ng La Union sa mga nasalanta ng Super Typhoon Pepito. Agaran naman ang DSWD at Provincial Government of La Union upang matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa lungsod. Yan ang Balitang Pambansa. Na pagtugon upang masiguro ang kaligtasan at pangangailangan ng mga pansamantalang nakatira sa mga evacuation center sa buong probinsya. Patuloy na umiiral ang masungit na panahon sa probinsya ng La Union. Ang baybayin ng probinsya ay nakaranas ng rough to very rough sea conditions na may taas ng alon na aabot sa 3.5 metro. Dahil dito pinagbawal ang lahat ng uri ng water activities tulad ng pangingisda, pamamangka at paglangoy sa mga baybaying dagat. Bilang bahagi ng preemptive measures, iniulat ng PGLU na tinatayang nasa 906 pamilya o 2,086 katao mula sa bayan ng Bangar, Agoo, Bawang, Bacnoton, Suditen at Luna ang inilikas bago pa man tuluyang maramdaman ang epekto ng bagyo. Sa mga ito, 388 pamilya, 1,929 katao ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Bukod sa pagkain, tiniyak ng PGLU na may sapat na supply ng malinis na tubig, gamot at generator set sa evacuation centers upang matiyak ang maayos na serbisyo sa mga evacuees. Patuloy na pinaalalahanan ng PGLU ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan, iwasan ang hindi kinakailangang pagbiyahe at sundin ang mga anunsyo mula sa Provincial Government of La Union at Pag-asa. Ang La Union Command Center ay nananatiling bukas 24/7 upang mabigay ng real-time updates at tumanggap ng emergency reports. Mula sa Philippine Information Agency La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Nangako ang gobyerno ng Estados Unidos ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Pepito. Yan ang inanunsyo ni U.S. Secretary of Defense Lloyd James Austin III sa kanyang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Aabot sa mahigit 59 million pesos ang karagdagang tulong na ibibigay. Sa pamamagitan ng tulong na ito, inaasahang mas mapabubuti pa ang pag-agapay ng United States Agency for International Development at World Food Program sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, binigyan din ng Pangulo ang papel ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites, partikular sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang kalamidad. Inaasahan na tataas ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 6% sa huling bahagi ng 2024. Ito ay mula sa 5.2% noong ikatlong quarter. Ito ay dahil sa malakas na domestic demand, pagbagal ng inflation at pagbaba ng mga rate ng interest. Ang bagong batas na Create More ay magpapalago sa mga pamumuhunan habang ang pagbaba ng tinatawag na Reserve Requirement Ratio ay magpapalakas sa credit rating ng bansa. Inaasahan din magpapatuloy ang pagpapabuti ng consumption at mga proyekto sa infrastruktura. Tinatayang aabot ang paglago ng ekonomiya sa 5.8% para sa 2024 at tataas sa 6% sa 2025. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.